Naniniwala ka ba na wala sa edad ang pag-ibig? Yung kahit gaano kalaki ang agwat ng edad mo sa isang tao ay mamahalin mo pa rin siya. Marami na tayong naririnig at napapanood na kwento ng dalawang taong nag-iibigan na may malawak na age difference, ngunit marami pa rin ang kinikilig at nai-inspired sa mga ganitong klase ng kwento. Ngunit meron din namang napapataas ang kilay at may nasasabing negatibo sa ganitong uri ng relasyon. Dear Papa Dudut, isa talaga sa wish ko noong last birthday ko ay matapos na ang sulat ko para sa iyong programa para maipadala ko na ito. Sa wakas ay natapos ko na at sana'y isa ito sa mga mapili mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Carmen. 61 years old na ako sa ngayon at meron akong boyfriend na 32 years old na at ang pangalan ay Lucas. Alam ko na marami ang magsasabi na masyado akong matanda para kay Lucas. Pero mahal namin ang isa't isa at kahit pa pwede ko na siyang maging anak sa 29 years na agwat ng aming edad ay wala kaming pakialam. Basta alam namin na nagmamahalan kami at wala na kaming ibang gustong makasama habang buhay kundi ang isa't isa. Dati ay meron akong asawa na ilang taong ko ring nakasama. Nabuntis niya ako noong 19 years old ako at dahil doon ay ipinakasal kaming dalawa. Hindi madali ang buhay namin noon dahil parehas kaming galing sa mahirap na pamilya. Nagkaroon kami ng 3 anak, simpleng may bahay lamang ako habang ang asawa ko ay driver ng truck. 28 years old ako nang mamatay sa isang aksidente ang asawa ko, Papa Dudut. Gumuho ang mundo ko noon. Hindi lamang dahil sa kalungkutan kundi dahil na rin sa takot na paano ko bubuhayin ang 3 kong anak nang wala akong inaasahan. Doon ako nakaisip na magtrabaho sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Ipinaalaga ko muna sa mga magulang ko ang 3 kong anak habang ako ay nagtatrabaho bilang isang OFW. Mahirap ang malayo sa mga anak ko pero kailangan ko yung gawin para sa kinabukasan nila. Ayokong magaya sila sa akin na mahirap. Wala akong ibang pangarap kundi ang makapagtapos silang 3 ng kolehiyo at magkaroon ng magandang buhay kapag malaki na sila. Napakahabang taon ang ginugol sa pagtatrabaho sa ibang bansa, Papa Dudut. Kapag natatapos ang kontrata ko at umuwi na ako ng Pilipinas, ay naghahanap ulit ako ng mapagtatrabahuhan sa ibang bansa. Hindi ako tumigil hanggang sa hindi ko nagagawa ang pangarap ko sa aking mga anak. Dahil na rin sa bagay na yon ay sinantabi ko muna ang pag-ibig. Kahit may ilang lalaki na gusto kong ligawan, nang panahon na yon ay hindi ko sila pinapansin. Ang focus ko kasi ay nasa mga anak ko. Nagbunga naman ng maganda ang pagsasakripisyo ko kasi nagawa kong mapatapos ng kolehiyo ang 3 kong anak. Meron akong 2 nurse at isang engineer. Nagtatrabaho sa ibang bansa ang panganay at pangalawa kong anak bilang nurse. Habang ang bunso ko na nag-iisang lalaki isang electrical engineer sa Laguna. Sobrang saya ko nang sabihin ng mga anak ko na tumigil na ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa kasi tumatanda na ako. Oras na raw para gumanti sila sa akin. Nagtulong-tulong ang mga anak ko para maipagawa ako ng sarili kong bahay. Kaya lang ay hindi kasi ako sanay na hindi ako kumikita ng pera kaya sinabi ko sa mga anak ko na baka pwedeng maglambing ako sa kanila ng isang negosyo na ako ang hahawak. Tinanong nila ako kung ano bang business ang gusto ko. At ang unang pumasok sa utak ko ay paupahan o yung apartment. Sa lugar kasi kung saan naroon ang bahay ko ay maraming estudyante at mga nagtatrabaho sa pabrika. Magandang magkaroon ng paupahan sa ganong lugar. Tuwang-tuwa ako nang sinuportahan ng mga anak ko ang request ko na yon, Papa Dudut. Binili nila yung isang bakanting lote sa street kung saan ay nakatayo ang bahay ko at sinimula na kaagad ang pagpapatayo noon ng apartment.
Bali 6 na pinto na apartment ang naipatayo ng mga anak ko. Para sa akin, yun ang naging source ko ng income. Kahit buwan-buwan ay binibigyan din ako ng mga anak ko ng pera. Minsan ay naluluha ako kapag binabalikan ko ang mga pinagdaanan ko. Lalo na yung mga panahon na namatay ang aking asawa at hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang mga anak ko. Nakakatuwa na lahat ng sakripisyo ko ay bumalik sa akin at nagkaroon ako ng mga anak na marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit na hindi ko naman sila inuobliga na gawin yon sa akin. Kasi ang gusto ko lang ay magkaroon sila ng maayos na buhay. Naging maganda naman ang takbo ng apartment ko, Papa Dudut. Sa loob ng 2 buwan ay nagkaroon na kaagad ng tenant ang 6 kong unit. Ganon kasi ang gusto kong negosyo. Yung hindi ako masyadong stress. May isang Pasko na umuwi ang 2 kong anak kaya nakompleto kami. Yung bunso ko kasing anak kahit nandito sa Pilipinas ay nakabukod siya sa akin. May sarili rin siyang bahay na hinuhulugan. Aniya ay lalaki kasi siya. Kaya dapat ay meron na siyang sariling bahay kahit na medyo bata pa siya. Habang kumakain kami ng Noche Buena ay hindi ko napigilan ang maluha. Kasi noon lang ulit na kompleto ang mga anak ko. Kasama rin pala ng panganay kong si Maria ang asawa at isa niyang anak. Napansin ng mga anak ko na naluluha ako kaya biniro ako ng bunso kong si Danilo. Na kaya ako naluluha ay dahil naiinggit ako kay Marie at sa asawa nito. Simula raw kasi nang mamatay ang tatay nila ay hindi na ako nagkaroon ng boyfriend kahit na isa. Tumigil ka nga, Danilo. Hindi ako naiiyak dahil walang lalaki sa buhay ko. Naiiyak ako kasi kumpleto kayong magkakapatid. Turan ko. Buti talaga at na-approve ang leave namin ni ate. Kung hindi baka wala kaming dalawa dito. Sabi ng pangalawa kong anak na si Andrea. Mabalik tayo kay mama. Kaya ba okay lang sa inyo na magkaroon ulit siya ng asawa? Ang natatawang tanong pa ni Danilo. Tama na, Danilo. Wala na sa plano ko ang mag-asawa pa. Ang gusto ko na lang ay bigyan ninyo ako ng maraming apo tapos dalhin ninyo dito sa bahay. Dito ninyo itambak. Turan ko. Sa akin okay lang na magkaroon ulit ng love life si mama. Basta mahal si mama at hindi siya lolokohin. Sagot pa ni Marie. I second the motion. Pero kung magkakajowa ulit si mama, wag naman yung parang anak na niya. Ayoko nang ganun, ang sabi ni Andrea. Diyos ko, Andrea, yan ang hindi mangyayari. Hindi ako magkakagusto sa mas bata sa akin na parang anak ko na. Sa kagaya ng sinabi ko ay wala na akong planong magpapasok ng lalaki sa buhay ko. Okay na ako sa inyo at sa upo ko na sana ay dagdagan nyo pa. Nakangiti kong wika. Nang sabihin ko yon ng panahon na yon ay totoo yon, Papa Dudut. Wala na talaga akong balak na umibig pa dahil sa edad ko. Ang gusto ko na lang gawin sa buhay ko ay ang magnegosyo at mag-alaga ng aking mga apo. Alam ko rin naman na dahil matanda na ako ay imposible na akong makahanap ng bagong pag-ibig. Isa pa, kahit okay sa mga anak ko ang magkaroon ulit ng lalaki sa buhay ko. Iniisip ko rin ang sasabihin ng ibang tao. Baka pagtawanan nila ako o kung ano pang salita ang marinig at matanggap ko. Mabilis pa naman akong magdamdam kapag ganon. Pero wala akong kalam-alam na meron plano si Lord na makatagpo ako ng lalaking iibigin ko sa edad ko na yon, Papa Dudut. Bago ang pandemic ay medyo naging mahina ang apartment ko. 3 sa 6 na unit ko ang nabakante. May mga tumitingin naman pero hindi rin tumutuloy. Naiintindihan ko naman yon. Hindi rin ako masyadong na-stress kasi alam ko na kahit na wala ang apartment ay mabubuhay pa rin ako dahil sa mga anak ko. Tiwala ko na hindi nila ako pababayaan. Kumbaga yung apartment ay ibinigay nila sa akin para kahit papaano ay meron akong pagkakaabalahan. Hanggang isang araw, may tumingin na magkasintahan sa apartment ko. Ipinakita ko sa kanila yung 2 bakanting unit sa ibaba at yung sa itaas, Papa Dudut. Medyo bata pa sila. Nalaman ko na magkasintahan sila kasi ang tawagan nila ay babe.
Kinuha na nila yung unit sa second floor at natuwa naman ako kasi matagal-tagal na rin yung bakante, Papa Dudut. Ang lalaki na yon ay si Lucas at ang girlfriend niya ng time na yon ay si Rose Ann. Mabait naman sila. Maayos din magbayad sa renta. On time palagi at hindi sila perwisyo sa ibang tenant. Sa pagkakaalam ko ay nagtatrabaho sa isang coffee shop si Rose Ann habang si Lucas ay isang manager sa isang fast food restaurant. Ang tawag nilang dalawa sa akin ay nanay kagaya ng tawag sa akin ng ibang tenant. Isang araw ay nakita ko na umalis si Rose Ann na may dalang malaking maleta. Hindi ko yon binigyan ng ibang kahulugan kasi baka uuwi siya sa probinsya nila. Lumipas nga ang mahigit isang buwan pero hindi ko na nakita pang bumalik si Rose Ann. Palaging si Lucas na lamang ang nakikita ko. Nang time na yon ay doon na muna ako nakatira sa isang bakanting unit sa ibaba. May kasambahay naman ako na nagbabantay sa bahay ko at hindi rin gaanong kalayo ang bahay ko mula sa apartment kaya kahit na anong oras ay pwede akong umuwi roon. Kapag nandun kasi ako sa apartment ay meron akong ibang nakakakwentuhan ng mga tao. Yung mga tenant ko, Papa Dudut. Isang gabi ay kumatok si Lucas sa pinto ko para magbayad ng renta. Ang tagal na yatang wala si Rose Ann. Hindi ko na siya nakikita Casual na sabi ko kay Lucas. Hindi mo na yung makikita nanay. Hindi na yung babalik dito. Turan pa ni Lucas. Aba bakit? Nag-abroad ba? O baka umuwi na sa kanila? Usisa ko. Hindi po, nag-break na po kami. Mahigit isang buwan na rin. Sagot ni Lucas na may lungkot sa boses. Ganun ba? Hayaan mo na't bata ka pa. Marami ka pang makikilalang babae. Gwapo ka naman ang sabi ko. Sa trabaho na lang po ang focus ko ngayon. Magpapayaman muna ako, ang sabi ni Lucas sabay tawa. Hindi ko na inusisa pa ang dahilan ng paghihiwalay nina Lucas at Rose Ann. Baka isipin ni Lucas na masyado akong nakikialam. Kahit naman sa akin siya nangungupahan ay wala pa rin akong karapatan na makialam sa personal na buhay ng mga tenants ko. Unless sila ang mismong mag-o-open sa akin. Ang sabi sa akin ni Lucas ay kaya naman niyang renta kahit na wala na siyang kahati. Sana raw ay huwag ko raw siyang papaalisin. Ang sabi ko naman ay okay lang namang malate sa pagbabayad ng renta basta may maganda siyang rason. Hindi naman ako mahigpit sa ganon kasi naranasan ko rin na mangupahan noong nasa ibang bansa ako. At alam ko ang pakiramdam kapag wala kang pangbayad sa inuupahan mo. Hindi ko alam pero simula nang maging single si Lucas ay mas naging malapit kami sa isa't isa. Dati kasi sa tuwing nagkakasalubong o nagkikita kami sa apartment ay kumustahan lamang kaming dalawa. Pero nang single na siya ay nagkaroon na kami ng pagkakataon na magkakwentuhan. Nasabi na rin niya sa akin na kaya sila naghiwalay ni Rose Ann ay dahil gusto na ni Rose Ann na magpakasal silang dalawa. Pero ayaw pa ni Lucas kasi hindi pa siya stable. Wala pa rin daw silang bahay kaya mahirap magpakasal. Isa raw yon, Papa Dudut, sa mga hindi nagustuhan ni Rose Ann kaya mas pinili nitong makipaghiwalay sa kanya. Kahit masakit ay pinakawalan na lang daw ni Lucas si Rose Ann at baka sakali na makakita ito ng lalaking kaya itong pakasalan. Humanga ako kay Lucas sa mga sinabi niya, Papa Dudut, kasi naniniwala rin ako na kung mahal mo talaga ang isang tao ay hahayaan mo siyang maging masaya kahit na hindi na ikaw ang kasiyahan niya at hindi ka na niya kasama sa pagiging masaya niya. Dumating ang time ng pandemic, Papa Dudut. Isa sa mga tenant ko ang umalis dahil sa sinabi nila na hindi nila kayang bayaran ang renta. Nawalan kasi ng trabaho yung isa niyang kasama. Naisip ko kaagad si Lucas, Papa Dudut. Naisip ko na sana'y huwag namang umalis si Lucas dahil sa pandemic. Nasanay na rin kasi ako na araw-araw ko siyang nakikita. Siguro nga ay meron na akong nararamdaman sa kanya ng time na yon. Pero hindi ko pa alam, Papa Dudut. Isang beses ay nagkasabay kami ni Lucas sa pag-grocery sa malapit na supermarket sa apartment.
Tinanong ko siya kung kumusta ang trabaho niya. Aniya, nabawasan ng araw ng pasok niya at kung okay lang daw sa akin ay medyo malilate ang pagbabayad niya sa renta. Okay lang, naiintindihan ko naman kayo na mga tenant ko. Wala akong papaalisin sa inyo maliban na lamang kung kayo mismo ang gustong umalis. Ang sabi ko na may kaunting pagbibiro. Salamat Nay ha, napakabait mo talaga. Buti na lang at ikaw ang landlady ko. Sobrang lawak ng pangunawa mo. Ang sabi pa ni Lucas. Sige bulahin mo pa ako Lucas. Baka ilibre ko na ang 3 buwan mong renta. Pagbibiro ko. Ganon na kami mag-usap ni Lucas sa paglipas ng mga araw. Nakakapagbiruan na kami. Ang akala ko ay anak lamang ang tingin ko sa kanya. Naisip ko na baka sa kanya ko ay binabaling ang pagka-miss ko sa mga anak ko. Hindi na rin kasi nakakapunta si Danilo sa bahay dahil sa pandemic. Habang ang 2 babae kong anak ay bumalik na sa ibang bansa. Hanggang sa napansin ko na hindi ko na nakikitang lumalabas si Lucas sa unit niya. Palagi kasi akong nagdidilig ng mga halaman sa labas ng apartment tuwing umaga at kapag ganoon ay palagi ko siyang nasasaktuhan na papasok sa trabaho. Pero 3 araw na yata na hindi ko siya nakikita. Nag-decide na akong tawagan siya dahil nag-aalala ako na baka kung ano na ang nangyari sa kanya papadudot. Hello Lucas, kumusta ka na? Hindi na kita nakikitang lumalabas ng unit mo. Ayos ka lang ba? Tanong ko kay Lucas. May lagnat po kasi ako nanay, 3 days na. Masakit din po ang ulo ko. Pero may panlasa at pang-amoy naman po ako. Kaya hindi ako sure kung COVID ba ito o ano eh. Tugon pa ni Lucas. Diyos ko kang bata ka. Bakit hindi ka nagsasabi? Tanong ko na may kasamang pag-aalala. Gagaling din naman po ako, may gamot po akong iniinom. Okay lang ako nanay, turan pa ni Lucas. Kahit sinabi ni Lucas na okay siya ay hindi pa rin nawala ang pag-aalala ko para sa kanya. Hindi nawala sa isipan ko si Lucas. Kaya naman kinagabihan ay kumatok ako sa unit niya na may dalang mga gamot at mainit na sopas. Matagal bago siya nagbukas. Nang buksan ni Lucas ang pinto at naka-face mask siya, may face mask din naman ako. Nakabalot siya ng kumot at halatang nilalamig. Gusto pa nga akong paalisin ni Lucas kasi baka raw may COVID siya at mahawa ko sa kanya. Hindi ko na yon naisip papadudot. Talagang grabe ang pag-aalala ko kay Lucas. Pumasok ako sa unit niya at sinabi ko na kumain siya ng dala kong sopas at uminom siya ng gamot. Hindi muna ako umalis at nang patapos na siyang kumain at naghanda na ako ng maligamgam na tubig na nilagyan ng alkohol ay kumuha ako ng malinis na bimpo sa lagayan niya ng mga damit. Tinanong ako ni Lucas kung ano ang gagawin ko. Ang sabi ko ay pupunasan ko siya ng maligamgam na tubig para bumaba ang lagnat niya. Ganon kasi ang ginagawa ko dati sa mga anak ko sa tuwing mataas ang lagnat nila. Tumanggi si Lucas kasi nakakahiya na raw pero sabi ko ay hindi niya kayang punasan ng buong katawan niya kaya kailangan ay may ibang tao na gagawa noon. Wala nang nagawa si Lucas kundi ang pumayag. Matapos niyang uminom ng gamot ay inutusan ko na siyang maghubad at underwear lang ang itinara niya. Nanay wag po, virgin pa ako. Biro pa ni Lucas. Loko-loko ka, masyado kang malisyoso. Gusto mo bang gumaling o hindi? Ang natatawa kong sabi. Para hindi mailang si Lucas ay pinatay ko ang ilaw at saka ko pinunasan ng buong katawan niya. Hanggang saka singit-singitan niya papadudot. Pagkatapos ay nagpasalamat si Lucas. Naging maginhawa raw ang pakiramdam niya kasi simula nang magkaroon siya ng lagnat ay hindi pa raw siya nakakaligo. Kinabukasan ay nag-text sa akin si Lucas na mas naging okay na ang pakiramdam niya. Nagpasalamat siya sa akin kasi naaalala niya raw ang nanay niya sa akin. Nang sumunod na araw ay nagpa-test kami ni Lucas at nag-negative naman kami sa COVID na ipinagpapasalamat naming dalawa. Kung ganon ay simpleng lagnat lang pala talaga yung kay Lucas.
Tuluyan nang gumaling si Lucas at nakikita ko na siyang pumapasok sa kanyang trabaho. Isang araw ay nagulat ako nang kumatok si Lucas sa unit kung saan ako nakastay at may ibinigay siya sa akin na 3 pulang rosas. Aniya, pasasalamat niya raw yon sa akin kasi kung hindi dahil sa akin ay baka mas lalong tumagal ang paggaling niya. Ang sabi ko naman ay gagawin ko rin naman ang ginawa niya sa iba kong tenant at nagkataon lamang na siya ang kailangan ng tulong ko ng oras na yon. Aaminin ko na may kilig akong naramdaman sa pagbibigay na yon ni Lucas ng bulaklak. Hindi ko na kasi matandaan kung kailan ako nakatanggap ng bulaklak sa isang lalaki maliban sa anak ko. Mas lalo pa kaming naging close ni Lucas simula noon. May pagkakataon na kumakatok siya sa akin at meron siyang dalang pagkain. Gusto niya kasi ay sabay kaming kakain. Paminsan-minsan ay nagbibigay pa rin siya ng bulaklak sa akin kasi nakikita niya na itinatabi ko ang bulaklak na bigay niya sa akin. Dumating na ako sa panahon na kwene-question ko ang nararamdaman ko para kay Lucas. Parang hindi na isang anak ang tingin ko sa kanya kasi kinikilig na ako sa presensya niya. Palagi na akong umaasa na sabay kaming kakain at meron siyang dalang bulaklak para sa akin. Natakot ako kasi baka tuluyan akong mahulog sa kanya at masaktan lang ako sa huli. Kasi nanay ang tingin niya sa akin. Kaya kumilos na agad ako. Unti-unti na akong umiwas kay Lucas. Hindi na rin ako nag-i-stay sa apartment at doon na lamang ako palagi sa bahay ko. Isang gabi, Papa Dudut, nagpunta sa bahay si Lucas. Wala siyang dala na kahit na ano. Ako ang humarap sa kanya at ang sabi ko ay malayo pa ang bayaran ng renta. Kaya bakit siya nandun? Sa labas lamang kami nag-usap noon. Nagtataka lang kasi ako kung bakit hindi na kita nakikita sa apartment. Turan pa ni Lucas. Nag-iingat lang ako, Lucas. Alam mo naman na ang bilis ng pagdami ng nagpa-positive. Maedad na ako at mahirap na makakuha ng virus lalo na at maraming tao sa apartment. Katwiran ko. Namiss lang kasi kita nasanay ako na araw-araw kitang nakikita. Ang sabi pa ni Lucas. Nagulat ako sa sinabing yon ni Lucas, Papa Dudut. Napansin ko rin na hindi niya ako tinawag na nanay at hindi na siya gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa akin. Sinabi ko kay Lucas na huwag siyang mag-alala kasi sa mga susunod na araw ay dadalaw ako sa apartment. Nagbigay sa akin ng mga katanungan ng mga sinabi ni Lucas ng gabing yon, Papa Dudut. Sa mga salita niya kasi ay para bang gusto ko nang umasa na meron din siyang gusto sa akin. Kaya lang ay parang imposible rin yon kasi nga ay matanda na ako. At gaya ng sinabi ko ay papasa na siyang anak ko. Alam ko na rin sa aking sarili na meron na akong gusto kay Lucas. Kaya nga inilalayo ko ang sarili ko sa kanya kahit pa pinapahirapan ko ang sarili ko sa ginagawa ko na yon. Ang gusto ko kasi makita at makasama siya pero kabaliktaran ang ginagawa ko. Nang gabing yon ay tinawagan ako ni Lucas at talagang nawindang ako sa sinabi niya. Inamin niya sa akin na meron siyang nararamdaman para sa akin. Gusto niya raw akong ligawan at patunayan sa akin na mahal niya talaga ako. Nagsimula raw siyang makaramdam sa akin ng ganoon nung inalagaan ko siya nung may sakit siya. Kahit daw siya ay nagtataka kasi never siyang nagkagusto sa isang babae na sobrang layo ng agwat ng edad sa kanya pero hindi na raw niya kayang pigilan pa ang nararamdaman niya. Ang akala ko, Papa Dudut, ay nagbibiro lang si Lucas sa mga sinabi niya. Pero ipinakita niyang seryoso siya sa panliligaw sa akin. Nagpupunta siya sa bahay ko na may dalang bulaklak at kung ano-anong regalo kagaya ng chocolates at sinabi ko sa kanya na wala siyang mapapala sa akin at baka mother figure lamang ang nakikita niya sa akin at nagkakamali siya sa nararamdaman niya. Pero hindi pa rin siya huminto sa panliligaw, Papa Dudut. Kahit anong taboy ko kay Lucas ay hindi siya lumalayo. Kahit na sinabi ko na anak ang tingin ko sa kanya, ay sinabi pa niya na malakas ang pakiramdam niya na mahal ko rin siya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay gusto ko nang sagutin si Lucas pero pinipigilan ako ng takot.
Takot ako sa sasabihin ng ibang tao lalo na ng mga anak ko. Naalala ko kasi yung sinabi nila na payag sila na magkaroon ako ng boyfriend pero wag yung sobrang bata sa akin. Doon pa lamang ay naisip ko na kapag naging kami ni Lucas ay tututol sila sa pagmamahala namin. Saka sa edad kong yon ay tama po ba na magkaroon ako ng boyfriend na mas bata sa akin? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanapin ang Papa Dudut Family YouTube channel. Yan po ang aking personal YouTube channel at ganoon din po ang Kaistorya YouTube channel. Sa pagpapatuloy, totoo nga pala yung kasabihan, Papa Dudut, na kapag pinipigilan, ang nararamdaman ay mas lalo yung kumakawala. Pinilit kong iwasan si Lucas. Ilang beses kong sinabi na tigilan na niya ang panliligaw sa akin pero lahat ng yon ay mas lalong nagpatindi sa panliligaw ni Lucas sa akin. Isang gabi nagpunta si Lucas sa bahay ko nang nakakainom. Umiiyak niyang sinabi sa akin na talagang mahal na mahal ko siya. Naawa ko sa kanya at lumambot ang puso ko. Mahal din naman kita, Lucas. Pero ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag naging tayo? Na ang tanda-tanda ko na ay lumalandi pa ako? Ang sabi ko habang naiiyak. Pero bakit mo naman iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Sa ganun lang sila magaling, sa panghuhusga. Carmen, kung mahal mo ko ay hayaan mo na iparamdam ko sa iyo na mahal kita. Turan pa ni Lucas. Natatakot ako, Lucas. Wika ko. Kung magpapadala ka lagi sa takot at iisipin ang sasabihin ng mga taong wala namang ambag sa buhay mo ay hindi ka magiging masaya. Ang sabi pa ni Lucas. At hindi ko na nga napigilan pa ang nararamdaman ko. Sa gabing yon ay naging kami na ni Lucas kahit may takot ako. Naawa na kasi ako sa kanya kasi naramdaman ko kung gaano siya kasincere, Papa Dudut. Iyon nga lang ay nasa utak ko pa rin ang mga anak ko at ang mga magiging reaksyon nila kapag nalaman nila ang tungkol sa amin ni Lucas. Kinausap ko si Lucas at sinabi ko na kami na pero huwag naming sasabihin sa kahit na sino. Pumayag naman siya sa ganon pero aniya ay ayaw niya na magtagal kami sa ganong klase ng sitwasyon. Wala raw dahilan para itago namin ang aming relasyon. Nagmamahalan kami at kailangan daw na ipagmalaki yon lalo na at wala kaming inaagrabyado na ibang tao. Nakakapaglambingan lamang kami kapag kaming dalawa lang. Doon lamang namin na ipaparamdam ang pagmamahal namin sa isa't isa. Sa totoo lang ay hindi sumagi sa isipan ko na pera lamang ang habol ni Lucas sa akin. Nagbabayad pa rin siya ng renta sa apartment at patuloy siyang nagtatrabaho para sa kanyang sarili at kahit na isang beses ay hindi siya humingi sa akin ng pera o nag-request na ilibre na lamang ang renta niya. Total ay kami na. Hindi yun nangyari kaya nalaman at naramdaman ko na totoo ang pagmamahal ni Lucas at hindi dahil gusto niya lamang mag-benefit sa akin. Hindi ko akalain na sa edad ko na yon ay muli akong iibig sa lalaki, Papa Dudut. At ang nakakagulat pa ay sa lalaki na mas bata ng ilang taon sa akin. Kahit na lihim muna ang relasyon namin ni Lucas ay hindi yon naging dahilan para hindi kami maging masaya sa isa't isa. Kakaibang saya ang ibinibigay ni Lucas sa akin. Para bang nabibigyan niya ako ng energy at feeling ko ay bumabata ako ng ilang taon dahil sa kanya. Sweet si Lucas, palagi niyang pinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Nararamdaman ko na sincere siya sa feelings niya sa akin. Yun nga lang, makalipas ang ilang buwan ay tinanong na ako ni Lucas kung kailan ko sasabihin sa mga anak ko na meron na siyang boyfriend. Hanggang kailan ba tayo magtatago? Malapit na tayong magkalahating taon, ang sabi ni Lucas. Sa totoo lang ay hindi ko pa alam, Lucas. Wala pa akong lakas ng loob para sabihin sa kanila. Hindi ba nabanggit ko sa iyo na ayaw nila na magkaroon ako ng boyfriend na mas bata sa akin ng maraming taon? Sagot ko. Naiintindihan naman kita, Carmen, pero mahal ka ng mga anak mo at sigurado ako na maiintindihan ka rin nila. Basta kapag ready ka na, sabihan mo lang ako.
ang sabi pa ni Lucas. Tinanong ko si Lucas kung hindi pa siya nahihiya na ako ang girlfriend niya. Ang sabi niya ay kahit kaunti wala siyang nararamdaman na hiya. Kaya niya raw ipagsigawan sa buong mundo na mahal niya ako. Kahit nga raw ang ipakilala ako sa pamilya niya ay handa na siyang gawin. Isa pa yon sa hinihiling ni Lucas ang ipakilala niya ako sa pamilya niya. Pero ako ang tumatanggi kasi nahihiya ako. Natatakot din kasi ako, Papa Dudut, na baka tumutol ang pamilya ni Lucas sa relasyon naming dalawa. Baka hindi nila matanggap na matanda ang girlfriend ni Lucas. Noong sa unang buwan ng relasyon namin ni Lucas ay halos araw-araw siyang nasa bahay. Alam ko na napapansin niyo ng kasambahay ko na si Elva. Kaya sinabihan ko si Lucas na doon na lamang kami sa apartment magkita. Pero masyadong makulit si Lucas at kung minsan ay dumadalaw pa rin siya sa bahay na may dalang pagkain o kaya ay bulaklak. Minsan ay tinanong ako ni Elva kung jowa ko ba si Lucas at tinanggi ko yon. Ang sabi ko ay imposibleng maging kami ni Lucas kasi anak ng tingin ko rito. Masakit para sa akin na itanggi ko si Lucas pero hindi ko pa talaga kayang ipaalam sa kahit na sino ang relasyon namin ni Lucas. Dahil sa hindi ko mapigilan si Lucas na magpunta sa bahay ko, ay sinabi ko sa kanya na saka na lamang siya magpunta sa bahay kapag wala si Elva. Mas safe kasi kapag ganon, Papa Dudut. Para rin hindi kami pigil sa kilos namin kasi walang ibang tao sa bahay ko. Pero kahit na anong ingat namin ni Lucas ay mas malakas pala ang pakiramdam ni Elva. At sinabi niya ang napapansin niya sa amin ni Lucas sa anak kong si Danilo nang dumalaw si Danilo sa bahay ko. Kinausap ako ni Danilo at tinanong niya kung ano raw ang namamagitan sa amin ni Lucas. Itinanggi ko yun nung una pero ang sabi ni Danilo ay may mga sinabi sa kanya si Elva. Nahuhuli raw kami ni Elva na sweet ni Lucas. Doon ko na naisip na wala nang reason para tumanggi ako dahil chinichika na ako ni Elva. Sige, aamin na ako anak. Boyfriend ko si Lucas. Pag-amin ko. Kailan pa po ma? Bakit hindi mo sa akin sinabi o kinaate? Tanong pa ni Danilo. Nahihiya kasi ako sa inyo ng mga kapatid mo. Natatakot din ako na tumutol kayo sa relasyon namin ni Lucas. Hindi ba ang sabi ninyo ay payag kayong magka-boyfriend ulit ako pero ayaw ninyo sa mas bata sa akin? Sagot ko. Masaya ka ba sa kanya ma? Sure ka ba na hindi kanya niloloko? Tanong pa ni Danilo. Masaya ako sa kanya at alam ko na hindi niya ako niloloko. Tugon ko at sinabi ko sa anak ko ang mga reason kung bakit ko yun nasabi. Inasahan ko nang tututol siya sa relasyon namin ni Lucas pero nagulat ako nang sabihin niya na biro lang yung sinabi nilang magkakapatid na ayaw nilang magjojowa ako ng mas bata sa akin. Kung masaya raw ako kay Lucas ay wala silang karapatan na pigilan ako sa kasiyahan na nararamdaman ko. Matagal na panahon na raw akong naghihirap lalo na noong pinag-aaral ko silang magkakapatid at hindi raw nila ipagkakait sa akin ang mga bagay na makapagpapasaya sa akin kasi deserve ko yon. Sigurado rin daw si Danilo na susuportahan ako ng mga ate niya kapag nalaman nila. Naiyak ako sa mga sinabi ng anak ko, Papa Dudut. Hindi ko kasi talaga inaasahan na magiging madali sa kanya ang pagtanggap niya sa amin ni Lucas. Nang sabihin ko kay Lucas ang naging pag-uusap namin ni Danilo ay natuwa rin siya. Tama raw ang sinabi niya sa akin na maiintindihan ako ng mga anak ko. Kasi mahal nila ako. Kaya wala na raw dahilan para ilihim namin sa maraming tao ang relasyon namin kasi tanggap na ako ng bunso ko at sure din siya na pati ang dalawa ko pang anak ay ganoon din ang magiging reaksyon kagaya ni Danilo. Dahil sa nasabi ko na kay Danilo ay sinunod ko namang sabihin kina Andrea at Marie. Hindi nga nagkamali si Danilo kasi naging positive din ang pagtanggap nila sa amin ni Lucas. Wala raw silang karapatan na pigilan ako sa kasiyahan ko kahit pa malayo ang agwat ng edad ko sa boyfriend ko. Time ko na raw yon para magmahal ulit at maramdaman ang mahalin. Basta sana raw ay hindi ako saktan ni Lucas dahil uuwi sila ng Pilipinas para sampalin si Lucas kung mangyari yon.
Sinabi ko sa mga anak ko na hindi yon mangyayari kasi mahal na mahal ako ni Lucas, Papa Dudut. Sobrang sarap pala sa pakiramdam. Natanggap na ng mga anak ko ang relasyon ko kay Lucas. Yun naman talaga ang importante sa akin. Ang nasa utak ko noon ay wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta tanggap ng mga anak ko. Pakiramdam ko kahit na anong panghuhusga ang ibato sa akin ay hindi ako masasaktan. Tama nga si Lucas. Bakit ko pa iisipin ang sasabihin ng mga taong wala namang ambag sa buhay ko? Kaya simula noon ay naging open na kami ni Lucas. Lumalabas na kami ng magkasama. Magka-holding hands kami kapag nasa mall kami. At sweet kami sa isa't isa kahit pa may ibang tao ang nakakakita sa aming dalawa. Minsan ay nahuhuli ko ang reaksyon ng mga nakakakita sa amin ni Lucas at hindi maganda ang reaksyon nila. Merong natatawa at meron ding parang nandidiri. Akala ko ay wala na sa akin yon pero hindi pala kasi nahihiya ako at nasasaktan. Kaya sinabihan ko si Lucas na baka pwedeng kapag nasa labas kami ay huwag na niyang hawakan ang kamay ko. Pero tumanggi siya. Alam niya kasi na naapektuhan pa rin ako sa reaksyon ng mga nakakakita sa amin. Dapat nga raw na mas lalo pa naming ipakita sa mga ito ang aming pagmamahalan. Kumalat na rin sa lugar namin ang tungkol sa aming dalawa ni Lucas. Kahit sa mga tenants ko ay alam na rin nila, Papa Dudut. Mas lalong lumaki ang kaba at takot ko sa mga maririnig ko sa ibang tao. May ilan na malakas ang loob na tinanong ako ng tungkol sa amin ni Lucas. Karamihan ay tinatanong kung kami ba talaga ni Lucas at hindi ko naman itinatanggi. Kahit sa iba kong kamag-anak ay nakarating na rin yon at ang iba ay sinabihan ako na dapat kung magbo-boyfriend ako ay yung malapit naman sana sa edad ko. Masyado raw kaming alangan ni Lucas. May mga kamag-anak din na nagsabi sa akin na baka pera lamang ang habol ni Lucas sa akin. Pero palagi kong ipinagtatanggol si Lucas at sinasabi ko sa kanila na may trabaho ang nobyo ko at kahit kailan ay hindi siya humingi kahit piso sa akin. Naging close din sina Danilo at Lucas na isa sa ikinatuwa ko. Naging magkabarkada sila dahil pareha silang mahilig mag-basketball at maglaro ng games sa cellphone. Para sa akin ay isa yon sa magandang nangyari na nakikita ko na magiging malapit si Lucas sa mga anak ko. Kung ako ay masyadong apektado sa mga sinasabi ng tao, si Lucas naman ay palaging nagpapaalala sa akin na hindi ko dapat pansinin ang mga naririnig ko tungkol sa amin. Pero mahirap pala talagang deadmahin ang mga naririnig ko. Para sa mga taong nasa kagaya ng sitwasyon ng ating letter sender, nasasaktan ako. Umaasa ako na makikita ninyo ang inyong halaga. Sa point, huwag kayong mag-settle sa isang relasyon na mali. At ang pumasok sa isipan ko ay makipaghiwalay na lamang kay Lucas. Deserve nating lahat ang isang pagmamahal na hindi tayo nakikihati. Tapusin na lang natin ang relasyon natin. Tandaan natin na masarap magmahal. Wala na akong peace of mind dahil sa mga sinasabi ng mga tao. At wala kang sinisirang pamilya. Hanggang kaya mo pa ay kumawala ka na sa kita mo ng resulta ng pagpansin mo sa mga taong walang magandang sinasabi sa atin. Mahirap, pero sa pagkakataong ito ay piliin at gawin mo ang dahil sa kanila. Huwag mong iisipin na wala nang magmamahal ulit sa'yo lang ang pagmamahal mo sa akin. At hindi ka na muling magmamahal. Carmen, hindi mo matatagpuan ang tamang tao para sa iyo wala tayong dapat nananatili ka sa maling pagmamahal. Ano kung parang anak mo na ako? Anong magagawa ko kung ikaw ang mahal ko? Turan pa ni Lucas. Makakahanap ka pa ng ibang babae na kasing edad mo. Hindi na tayo magkakaanak. Huwag na lang ako. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Ang sabi ko. Hindi na ako maghahanap kasi nahanap na kita. Ano kung hindi na tayo magkaroon ng anak? Nang ligawan kita, alam ko na yun. Ayaw ko nang marinig sa'yo na gusto mo makipaghiwalay ha? Ang sabi pa ni Lucas at nakiusap siya sa akin na simula sa araw na yon ay hindi na ako magpapaapekto sa mga naririnig ko. Hindi pumayag si Lucas na makipaghiwalay, Papa Dudut. Nagsorry ako sa kanya. Lumalabas kasi na sa aming dalawa ay mas matured pa siyang mag-isip kesa sa akin. Pinilit kong huwag nang pansinin ang mga panghuhusga ng mga tao, Papa Dudut. Nagawa na rin akong ipakilala ni Lucas sa pamilya niya at hindi ko naramdaman na tutol sila kahit pa kaedad ko na ang tatay ni Lucas.
Sa ngayon ay pinag-aaralan ko pa rin ang maging bingi sa hindi magagandang salita na ibinabato sa amin ni Lucas. Mahirap pero naniniwala ako na darating ang panahon na magiging manhid na ako sa mga ganong salita, Papa Dudut. Hindi na ako makapaghihintay na spend ang natitirang araw ko rito sa mundo kasama si Lucas. Tama ang mga anak ko, Papa Dudut. Maraming taon akong nagsakripisyo at isinantabi ang sarili kong kaligayahan. Ngayong may isa ng lalaki ang nagmamahal ulit sa akin, hindi ko na ito pakakawalan pa. Hindi naman talaga basihan ng edad pagdating sa pag-ibig. Ang importante ay mahal ninyo ang isa't isa at nagkakaintindihan kayo. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Salamat kung sakali na mababasa mo ito sa iyong programa. Pagpalain ka palalo ng ating Panginoong Diyos. Lubos na gumagalang, Carmen. Pagdating sa pagmamahalan ay hindi na dapat tinitingnan ng estado ng buhay, ang kasarian, itsura at kahit ang edad. Kung nakikita natin na masaya ang dalawang tao na nagmamahalan kahit malaki pa ang agwat ng edad nila, ay hayaan na lamang natin sila. Iwasan nating mag-isip ng hindi magagandang bagay sa kanila, lalo na at wala tayong alam sa kwento nila. Sa mga couple na nasa ganitong uri ng relasyon, maging bingi na lamang kayo sa panghuhusga ng ibang tao. Pagtibay ninyo lalo ang inyong pag-iibigan. Isa ring challenge ang malaking age gap ninyo dahil sa magkaiba kayo ng generation na kinalakhan. Mas lawakan ninyo ang pag-intindi sa isa't isa. Hindi ninyo kailangang patunayan sa ibang tao na totoo ang inyong pagmamahalan kung alam ninyo sa inyong sarili na wala kayong tinatapakang ibang tao at wagas at totoo ang inyong pagmamahal. Hayop man kung ituring ay kagaya nating may damdamin at espiritu pa rin. Kaya kahit sa kabilang buhay ay pwede pa rin silang magparamdam ng pagkalinga, pagbabantay at pagmamahal sa kanilang mga amo. Dear Papa Dudut, magandang araw o gabi sa inyo at sa mga avid listener ng inyong YouTube channel. Ako nga pala si Ditas, 35 years old at taga Quezon City. Matagal-tagal na rin akong tindera ng gulay sa palengke at masaya naman ako sa aking ginagawa. Mag-isa lang ako sa buhay at ang kasakasama ko lang ay ang mga alaga kong aso. Masasabi ko na isa akong fur parent o yung bang katawagan sa mga tao na mayroong alagang aso o pusa sa kanilang tahanan na itinuturing nilang anak. Bata pa lamang, mahilig na ako sa pag-aalaga ng mga aso. Para sa akin ay mas naiintindihan nila ako kesa sa sarili kong pamilya. Hindi naman sa pagiging madrama, pero lumaki kasi ako sa isang mapang-abusong tahanan noong naninirahan pa kami sa probinsya namin sa Visayas. Bali doon magsisimula ang kwentong ibabahagi ko ngayon na mapapakinggan ng mga tagapakinig natin. O baka may magsabi dyan na hindi naman masyadong horror o nakakatakot yung kwento ko, pero mahalaga kasi sa akin ang mga pangyayaring ibabahagi at kahit papaano'y isishare ko bilang personal na nakaranas ng kababalaghang yon ay nakaramdam naman ako ng paninindig ng mga balahibo. Papa Dudut, tulad ng sinasabi ko, ay lumaki ako sa isang mapang-abusong pamilya. 6 kaming magkakapatid at pangalawa ko. Ang nanay ko ay labandera at ang tatay naman ay nagtatrabaho bilang magsasaka. Mahirap lang ang pamilya namin. Kayod kalabaw pero isang kahig at isang tuka pa rin. Kaya nga lahat na lang ng pagtitipid ay ginawa na namin ng nanay ko mapagkasya lang ang kita ni tatay. Kaya lang ay mas madalas kaming gipit kesa nakakaluwag. Kasalanan talaga ng tatay mo yan. Masyado siyang lulong sa sabong. Galit na litanya sa akin ni nanay matapos kudkurin
ang tutong na natira sa aming kaldero. Magsasayang siya ng bigas na inutang niya lang sa tindahan ng mga panahong yon. Wala na naman po ba siyang naibigay na pera sa inyo? Tanong ko habang inaayos ang mga panggatong na gagamitin ni nanay. Ano pa nga ba? Mas nauna niya pang tinayaan yung bisyo niya kesa bilhan ng matinong pagkain tong pamilya natin. Kahit kailan, napaka-irresponsableng tao talaga. Galit na saad ni nanay. Napabuntong hininga na lamang ako dahil hindi pa doon natapos ang pagreklamo niya tungkol sa pagiging lulong ni tatay sa samong. Dahilan para sumala na siya sa pagbibigay ng pera kay nanay. Panggastos namin at bukod doon ay madalas na rin sila kung magtalo. Bagay na kinaririndi ko lalo pag nagsisigawan at nagmumurahan na sila. Palibhasa ang lakas ng mga boses nila at halatang walang gustong magpasupil at magpatalo. Tapos maliit lang ang bahay namin kaya dinig na dinig mo talaga ang pag-aaway nila. Nang mga panahong yon ay nag-aaral pa ako ng high school. Pangarap ko talaga makapagtapos ng pag-aaral dahil palaging sinasabi sa akin ng nanay ko na magkakaroon ako ng mabuting kinabukasan kapag nagkaroon na ako ng diploma. Kaya nga kahit na hindi ako kagalingan sa klase ay tsinagga ko para makapagtapos ng high school. Gusto ko kasing umalis sa probinsya namin at magtrabaho sa Maynila. Papadudot, hindi naman palaging magulo at maingay ang pamilya namin. Minsan ay okay naman at sakto lang pero mas lamang lang talaga ang mga hindi magagandang pangyayari. Alam ko naman na walang perpektong pamilya pero habang tumatanda ako ay na-realize ko na ibang-iba ang pamilya namin. Bukod kasi sa sugarol ang tatay ko at maingay sa nanay ko ay hindi rin kami magkasundo ng mga kapatid ko. Ang ilan sa kanila kung ano-ano lang ang kalokohan ang pinaggagawa. Lalong-lalo na ang kuya ko at ilang kong kapatid na lalaki. Dagdagan pa ng kapatid kong babae na maagang nabuntis sa edad na 14 years old. Pakiramdam ko ay napakasikip na ng bahay namin para manatili pa ako doon. Kaya nga ginusto kong lumayas sa amin. Pero wala naman akong ibang matutuluyan o pera na magagamit para mabuhay mag-isa. Oo, asang tunay pa talaga ako sa mga magulang namin, bagay na kinakalungkot at ikinalulugmok ko ng husto. Pero nagbago ang lahat nang makita ko sa daan ang tutang si Kahel. Bale, pagala-gala lamang siya sa bukid at wala namang senyales na mayroong nagmamay-ari sa kanya. Payat din siya at mukhang uhaw na uhaw, kaya sa habag ko ay dinampot ko ang tuta at walang pasubali na inuwi sa bahay namin. Papadudot pagdating ko sa bahay ay nilapag ko lang sa bangkong kawayan ang aking bag at mabilis na kumuha ng tabo para sumalok ng tubig. Agad kong nilapag yon sa sahig kasabay ni Kahel para painumin siya ng tubig. Tamang hinala ko uhaw na uhaw siya at kahit na nananghihina ay pinilit pa rin niyang makainom. Kahel nga pala ang pinangalan ko sa kanya dahil kulay orange siya. Tuwang-tuwa ko habang pinapanood na uminom ng tubig si Kahel. Tapos ay naalala ko na baka gutom din siya kaya naghanap ako ng bahaw na kanin sa kaldero namin para durugin, sabawan ng kaunting tubig at lagyan ng asin. Yun ang plano kong ipakain kay Kahel at kahit na walang kasusta-sustansyang pagkain yon, ay sabik pa rin kinain ng tuta ko pagkatapos kong maiyahin. Hinayaan ko lang kumain si Kahel at mabilis na akong nagpalit ng damit pambahay. Magigib pa kasi ako ng tubig at magsisibak ng panggatong na gagamitin ni nanay sa pagluluto niya. Noong hapong yon ay nalaman ko mula sa aking mga kapatid na umalis pala si nanay para maglabandera sa kabilang barangay. At nasa ulingan naman daw sa bukid ang tatay namin. Kinagabihan ay wala pa rin si nanay at iyak ng iyak ang mga kapatid ko.
dahil nagugutom na sila. Nakonsensya naman ako kasi pinakain ko pa ang tutang na pulot ko ng mga tirang bahaw na kanin na dapat ay para sa mga nagugutom kong kapatid. Kaya nga noong nalaman yun ni nanay, pagdating niya ay galit na galit niya akong sinermonan. Talagang nakuha mo pang magdala ng palamunin sa bahay na ito? Galit niyang sabi sa akin nang makita si Kahel. Sorry po nay, pero naawal lang po ako kay Kahel. Pagkakita ko sa kanya doon sa bukid, nangihina po siya, uhaw na uhaw at gutom na gutom. Depensa ko. Umasa ako na mahahabag ang aking nanay sa kalagayan ni Kahel noong nakita ko siya, dahilan para magdesisyon akong iuwi siya sa bahay namin. Wala akong pakialam kahit na mamatay pa siya doon. Saka bakit mo siya kinuha doon para iuwi sa bahay natin? Anong plano mong gawin sa tutang yan? Patuloy na paggalit sa akin ni Nanay Papa Dudut. Gusto ko po sanang ampunin na lang si Kahel. Dito na lang po siya titira sa atin. Baliw ka na talagang bata ka. At anong ipapakain mo sa tutang yan? Sige nga. Hirap na nga tayo sa pagkain tapos meron pang makikihati sa atin. Kahit kailan hindi mo talaga ginagamit ang utak mo. Ang sakit ng mga salitang binitawan ni nanay na para bang isang malaking kasalanan ang pag-aampon ko kay Kahel. Pero inilaban ko siya. Hindi ako pumayag na palisin siya ni nanay at kahit na kinailangan pa naming maghati sa pagkain ay ginagawa ko para pareho lang kaming mabusog. Papadudot sobrang saya ko na dumating si Kahel sa buhay ko. Itinuring ko siya na matalik na kaibigan. Tuwing uwian namin galing eskwelahan ay lagi akong inaabangan ni Kahel sa kanto paliko sa bahay namin para salubungin. Pero dahil sa sinasamahan niya rin ako kapag pumapasok sa paaralan, ay tinatali ko siya dahil ayoko namang maligaw ang pinakamamahal kong alaga. At kahit na nagdaan na ang ilang buwan kung saan ay malaki na si Kahel, ay patuloy pa rin sa pagpaparinig ang nanay ko na hindi siya sang-ayon at masaya na inampun ko ang aso ko. Siyempre nakaramdam ako ng lungkot at pagtatampo sa kanya dahil wala namang ginagawang masama sa kanya si Kahel. Sa katunayan, nagsisilbi pang ang bantay sa gabi ang aso ko laban sa mga masasamang loob. At gaya ng sinabi ko ay kaibigan at sandigan na ang turing ko kay Kahel. Sa katunayan, mas madalas pa nga na sa kanya ako nagkukwento ng mga nangyayari sa araw ko, kahit na alam kong hindi niya ako naiintindihan. Pero minsan ay tumatahol siya na sa tingin ko ay pagsang-ayon o komento sa mga kwento ko, kaya natatawa ko. Pero noong nakita ni nanay na kinakausap ko si Kahel, ay nagalit siya sa akin dahil para raw akong nasisiraan ng ulo. Sinabi pa niya na ayusin ko raw ang kilos ko dahil kapag may nakakita sa aking ibang tao ay baka mapagkamalan akong baliw. Siyempre nasaktan ako ng husto sa sinabi ni nanay dahil sa dinami-rami ng tao ay siya pa talaga ang nagsalita ng ganong kasakit na bagay sa akin na anak niya. Pero binaliwala ko lang yon at hindi rin naman yon naging dahilan para limitahan ko ang pakikipag-usap kay Kahel. Para sa akin ay malaking bagay na nakapaglalabas ako ng saloobin sa aso ko. Kahit na hindi naman niya talaga ako naiintindihan. At least, hindi niya rin ako hinuhusgahan. Naniniwala ako na meron ding damdamin si Kahel at sa kahit na maliit na tsansa ay nauunawaan pa rin niya ang nararamdaman ko. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos na dumating siya sa buhay ko. Ng mga panahong higit na kailangan ko siya bilang isang matalik na kaibigan. Nagpatuloy pa ang paglipas ng mga buwan. Lumaking malaki at malusog na aso si Kahel. At bilang isang responsableng pet owner, inipon ko ang baon ko para mapabakunahan ng anti-rabies ang aso ko. Siyempre nang nalaman ni nanay na ginasusan ko si Kahel, ay isang katutak na sermon na naman ang inabot ko, Papa Dudut. Ngunit lahat ng sinabi niya ay pumasok lang sa kanang tenga ko
at lumabas naman sa kaliwa. Hindi ko na siguro mababago ang tingin at pakikitungo ni nanay kay Kahel, kaya nagdesisyon akong baliwalain na lamang ang anumang negatibong bagay na sasabihin niya. Noong nakapagtapos na ako sa high school ay hindi na ako nakatungtong sa kolehiyo noong taong yon. Dahil mas pinili ko na lamang na mamasukan sa bayan para kumita na ng pera. Pangarap ko pa rin namang makapagkolehiyo. Pero sinantabi ko na lamang ang pangarap na yon dahil prioridad kong matulungan ang mga magulang ko. Nang mga panahong yon. Buti na lang, kasakasama ko sa bahay si Kahel at siyang pangunahing rason kung bakit ganado kong umuwi sa bahay namin. Kahit na matapos ang isang buong araw ng trabaho. By the way, nakapasok pala ako bilang cashier at tendera sa isang malit na grocery store sa bayan ng mga panahong yon. Maliit ang kita pero pwede na kesa sa wala. Kaya lang ay nagbago ang lahat ng isang gabi, umuwi ako sa bahay namin na walang Kahel ang sumasalubong sa akin. Laking pagtataka ko dahil dati naman ay inaabangan na niya ako sa kanto. Nanililikuan ko dahil kabisado na niya ang oras ng aking pag-uwi. Agad kong hinanap si Kahel sa kabuuan ng bahay namin at maging sa likuran. Tinawag ko ng paulit-ulit ang kanyang pangalan pero walang Kahel na lumapit sa akin upang masaya akong salubungin. Doon ako kinain ng pagtataka, pangamba at matinding kaba kung saan posibleng nagpunta ang pinakamamahal kong alagang aso. Kaya nga nang dumating si nanay galing sa pagdiskarte agad ko siyang inusisa. Nay, nasan po si Kahel? Nag-aalalang tanong ko sa aking nanay. Hindi nakalusot sa akin ang gulat na ekspresyon ng kanyang muka at mabilis niyang iniwas sa akin ang mga mata niya. Ano kasi anak Ano po? Inip na inip akong sagutin ni nanay ang tanong ko ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko, biglang bumagal ang oras at tumahimik ang paligid. Tanging kumakabog na tibok ng puso ko na lamang ang aking naririnig. Wala na si Kahel, binenta ng tatay mo. Kasi may nagka-interes na bilhin siya. Panghanda raw sa birthday ng anak niya. Sabi ni nanay dahilan para tuluyang gumuho ang mundo ko. May sinabi pa siya tungkol sa kung paanong wag na raw akong malungkot at magpasalamat na lamang dahil nakadilhen siya ng pera ang tatay ko. Pambili namin ng bigas at ulam ng dahil sa aking alagang aso. Tuwang-tuwa pa raw ang nakabili kasi para raw siyang nakajackpot dahil malusog at mataba si Kahel. Pero durog na durog naman ang puso ko dahil wala na ang pinakamamahal kong aso. Papadudot kinumpronta ko ang tatay ko nang dumating siya sa bahay galing doon sa birthday party nang pinagbentahan niya ng aso ko. May bit-bit siyang ulam na adobo at gano'n na lamang ang kilabot ko nang sabihin niyang sa wakas, napakinabangan na rin natin ang aso mong yan. Galit na galit ako kay tatay kaya kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ko sa kanya. Pero mas galit na galit siya sa akin dahil sa pambabastos ko sa kanya bilang anak niya. At dahil may halo ng alak ang kanyang sistema ay hindi na marunong kumilala si tatay. Agad niya akong sinampal at tinulak dahilan para mapaupo ako sa sahig sabay sipa sa akin ng ubod lakas. Umiyak ako sa sakit at nagsisigaw kaya nataranta na si nanay. Mabilis niyang inawat si tatay at pinagsabihang anak niya ang sinasaktan niya. Pero tila bingi ang tatay naming lasing ng mga panahong yon. Sa huli naawat naman siya ni nanay pero nag-iwan siya ng pasa sa mukha ko at sakit sa aking katawan. Iyak pa rin ako ng iyak ng mga panahong yon at paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ni Kahel. Umasa pa rin kasi ako na darating siya katulad ng palagi niyang ginagawa dati. Pag tinatawag ko kasi siya, ilalapit siya sa akin tapos ay didilaan niya ako sa braso. Doon ko na siya kwekwentuhan ng kung ano-ano at makikinig naman siya sa akin na para bang nauunawaan niya ang bawat salitang sinasabi ko.
Mahal na mahal ko si Kahel at hindi ko kayang tanggapin na nawala siya sa akin ng gano'n na lamang, Papa Dudut. Kaya nga nagsimula akong magtanim ng galit at tinanakit sa aking mga magulang. Pero sinarili ko lamang yon dahil ayaw ko nang maulit ang ginawang pananakit sa akin ni tatay. Wala rin naman akong laban kung lakas lang ang pag-uusapan, lalo't kababae kong tao. Kaya nga ang ginawa ko noon ay nagtrabaho ng mabuti at nag-ipon ng pera dahil plano kong umalis sa bahay namin upang magpakalayo-layo. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta pero gusto kong ituloy ang matagal ko ng pangarap na makipagsapalaran sa Maynila. Naisip ko pa rin si Kahel at sa tuwing umuwi ako ng bahay namin galing trabaho ay nakikita ko pa rin siyang naghihintay sa akin sa kanto. Tapos ay sabay kami maglalakad pa uwi sa bahay namin. Kahit na alam kong wala naman talaga akong kasabay ay napapangiti pa rin ako ng mag-isa dahil naaalala ko ang kakulitan niya habang naglalakad kami. Nandun yung tatakbo siya ng mabilis tapos ay hihinto at lilingunin ako. Para bang sinasabi niya sa akin na bilisan mo ang bagal mo. Tapos meron ding mga sandali na nakikipaglaro siya sa mga binti ko. Bali binubunggo niya doon ang ulo niya kaya natatawa ko. Dahil sa mga isiping yon ay hindi ko na lamang namalayan ang aking sarili na umiiyak matapos bumalik ang realidad na wala na talaga ang pinakamamahal kong si Kahel. Miss, bakit ka umiiyak? Sinong umaway sa'yo? Anang boses ng isang lalaki na lasing. Nagulat ako dahil hindi ko man lang narinig o nakita ang paglapit niya. Labis din ako nagtaka kung saan siya nanggaling pero baka dahil masyadong malalim ang iniisip ko ng mga sandaling yon ay hindi ko na siya namalayan. Ho? Kabado kong tanong. Sabi ko, bakit ka umiiyak? May umaway ba sa'yo? Ay wala po. Magalang kong saad. Pero napasigaw ako noong tinangka niya akong lapitan. Huwag kang matakot sa akin. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Mabait akong tao. Anya pero hindi ako naniwala sa kanya. Hindi naman sa panghuhusga pero hindi siya mukhang mabait. Tapos ay lasing pa siya at nakakatakot din ang titig niya sa akin. Para bang gusto na niya akong sunggaban at kainin ng buhay. Nagkataon pa na walang ibang tao sa paligid. Gabi na rin at walang malapit na mga kabahayan. Kaya naman takot na takot ako ng mga panahong yon. Sigurado ka? Siguro kaya ka umiiyak kasi inaway ka ng boyfriend mo, no? Pamimilit pa niya. Hindi po, saka wala po akong boyfriend. Saad ko pagkatapos ay tinalikuran ko na siya. Plano kong tumakbo na ang mga oras na yon pero hindi pa ako nakakahakbang palayo sa kanya. Ay bigla niya akong sinunggaban. Hinawakan niya ako sa braso at tinakpan niya ng kanyang kamay ang bibig ko para hindi ako makasigaw. Nagpumiglas ako, Papa Dudut. Pero malakas siya. Naramdaman ko na lamang na sinimulan na niya akong kaladkarin patungo sa mas liblib na bahagi ng kabukiran na kinakaroonan namin. Sobrang takot ko ng mga panahong yon, lalo na at panay siya ng sabi ng kung magpapatuloy pa ako sa pagpalag ay sasaksakin niya ako. Kaya nga bahagya akong tumigil sa pagpupumiglas matapos niyang ipakita ang hawak niyang ice pick. Para bang nawala na lamang ako ng pag-asa ng panahong yon. Namanlaban dahil mas mapapaagang matapos ang aking buhay. Papadudot nang naramdaman ko nang inihiga na niya ako sa batuhan at damuhan ay napapikit na lamang ako ng aking mga mata at napadasal sa Diyos. Kung yun na ang katapusan ko ay malugod kong tatanggapin, lalo na at pakiramdam ko ay wala na rin namang dahilan at patutunguhan ang aking buhay. Tapos bigla ko nang naalala na nawala na rin sa akin ang pinakamamahal kong aso na si Kahel. Kaya gusto ko na lang din na sumunod sa kanya. Lugmok na ako ng mga sandaling yon pero bago pa ako magawa ng masama ng naturang lalaki, ay bigla kaming nakarinig ng malakas na alulong ng aso. Sa sobrang taranta ng demonyong nakapatong sa akin ay agad siyang napatayo
para usisain kung saan galing ang alulong na yon. Pero laking gulat ko nang bigla na lamang siyang natumba at nagsisigaw na animoy may sumasakmal sa kanyang binti at humila sa kanya patungo sa mas liblib at masukal na bahagi ng kabukiran na kinakaroonan namin. Takot na takot ako dahil hindi ko maaninag kung anong klaseng hayop o halimaw ang kinalaban niya. Pero hindi ko na lang yon inalam dahil pagkakataon ko na yon para makatakas. Mabilis akong tumayo at walang lingon-lingon tumakbo, pero hindi pa ako masyadong nakakalayo nang marinig ko ang tahol ng isang pamilyar na aso. Walang iba kundi si Kahel. Kaya naman naiyak na lamang ako ng mga panahong yon dahil baka bumalik talaga ang pinakamamahal kong aso upang iligtas ako mula sa kapahamakan. Kinabukasan, kumalat ang balita na merong natagpuang bangkay ng isang lalaki sa palayan na mukhang nilapa raw ng aswang o mabangis na hayop. Takot na takot ang mga tao sa lugar namin at hindi na napigilan ang pagkalat ng iba't ibang mga kwentong katatakutan. Pero para sa akin ay si Kahel yun at dumating siya para iligtas ako mula sa kapahamakan. Papadudod sinikap ko pa rin makapag-ipon ng pera para matuloy ko ang pagluwas ko sa Maynila. At nangyari ngayon taong 2010, sobrang ibang-ibang lungsod ng Maynila sa probinsya namin. Labis akong namangha sa mga bagong bagay na nakita ng mga mata ko. Pero aaminin kong hindi madali ang buhay ko dito. Pero sa awa ng Diyos ay nakayanan ko naman. Hanggang sa nakapagrenta ako ng apartment sa Quezon City at pinayagan naman akong mag-alaga ng tuta ng may-ari. Dahil daw mag-isa lamang ako sa nirerentahan ko. Tapos ang isang tuta na alaga ko ay nadagdagan pa ng isa. Hanggang naging 3 ang mga ito. Mahal na mahal ko ang mga alaga kong aspin na pinangalanan kong Kokoy, Pamela at Buknoy. Para sa akin ay sila na ang pamilya ko. Hindi ko pa rin nakakalimutan si Kahel at palagi ko pa rin siyang kinikwento sa mga alaga kong aso sa kasalukuyan. Alam ko at ramdam ko sa aking puso na palagi niya pa rin akong binabantayan kahit na hindi ko na siya kasama sa buhay na ito. Kung tatanungin niyo naman kung kumusta ang pamilya ko sa probinsya, masasabi ko na ganun pa rin ang buhay at pamumuhay nila. Hindi naman ako galit sa kanila lalo na sa mga magulang ko na kamamatay lang din noong 2024. Pero kung pipiliin ako na bumalik doon o manatili sa Maynila kasama ang mga alaga kong aso, ay mas pipiliin ko ang mga aso ko at ang paninirahan ko rito. Iba kasi ang peace of mind na naibibigay sa akin ang pagiging malayo ko sa kanila. Pero hindi ko pa naman tuluyang isinasarado ang pintuan ko ng aking puso sakaling merong kumatok upang gustuhin akong makasama. Pero dapat ay pangunahing requirement ay una muna niyang mahalin ang mga fur babies ko. Maraming salamat Papa Dudut sakaling mabasa po ninyo ang sulat ko sa inyong channel. Malaking bagay sa akin na marinig ito at mabigyang pugay ang namayapa kong aso na si Kahel. Sana sa mga katulad kong fur parents ay pakamahalin natin na parang mga anak natin ang mga alaga nating aso at pusa. Hindi rin naman sila naiiba sa ating mga tao dahil meron din silang damdamin. Nang dumating sa buhay ko si Kahel, alam kong nagpapasalamat siya ng lubusan dahil niligtas ko siya sa tiyak na kamatayan. Pero hindi niya alam na ako ang mas iniligtas niya nang dumating siya sa piling ko. Simula kasi noon ay hindi ko na naramdaman na nag-iisa ako. Lubos na gumagalang, Ditas. Ang pagkakaroon ng alagang aso at pusa ay may tuturing po nating kumpanyon na makakasama natin sa buhay. Malaki ang papel na ginagampanan nila upang hindi tayo malungkot at di natin maramdaman na nag-iisa tayo sa mundo. At yun ang eksaktong kinuwento sa atin ng letter sender natin na si Ditas. Kaya nga nagpapasalamat kami sa iyo dahil ibinahagi mo ang kwento ninyo ng alaga mong si Kahel. Hayop man sila kung ituring ay meron pa rin silang damdamin. Marunong silang masaktan kaya wag tayong gumawa ng ikakasakit nila. Tayong mga tao ay dapat mangalaga at magprotekta sa kanila. Kung mamahalin natin ang mga alaga natin,
Katulad ng pagmamahal natin sa ating kapwa-tao, mamahalin din nila tayo at magiging tapat sa atin hanggang sa kamatayan nila.